stem, sorry. Tapos in-standardize ko na lang doon sa worship song band. Kung gumamit kayo, makapansin nyo na ang naroon ay synth at saka piano. Since mahirap ko naman ilabas na guitar kasi minsan naman piano ang lumalabas. Anyway, meron naman doong synth. So yung synth din naman, iba-iba. Kaya in-standardize ko na para hindi na magkalituhan, basta nakakaintindi ka lang kung anong ibig sabihin noon. So nandoon sa worship song band natin ay vocals, drums, bass, piano, synth. Yun. Lima yun. Okay? Sorry. So in live church setting, playback itong mga stems through software application. Yan na, as I mentioned, Ableton Live Worship Song Band, para ma-enhance ang sound. So when musicians are missing, no drummer or keyboardist, may enhance pa rin. So ibig sabihin, pag kulang ka ng drummer, so enhance pa rin yung drum mo. Kulang ka ng bass guitar, enhance pa rin, para sa mga band na gano'n ang sitwasyon. Pwede mo customize yung mix, mute mo yung isa kung wala, o kaya adjust mo yung tracks. Gusto mo ipit mo lang doon sa strength ng worship team mo. Halimbawa, magaling talaga yung guitar nyo, so i-mute mo yun, mo. Tapos halimbawa yung drums ay hindi ganon ka articulate, pwede mong yun, isabay, basta mayroon lang synchronization doon sa tracks at saka sa live drummer. Stay in sync with a click track, vocal track, unspoken cue. Sa worship song band naman, ang nire-recommend natin ay vocal cue. Since by default naman talaga, yung lahat ng mga musicians ay ina-accompany nila ang singer o ang worship leader, why not yun na lang ang gamitin natin na pinaka-guide natin to stay in sync. Mamaya i-discuss natin kung bakit mayroon yan. So practice effectively yun. Ang multitracks ay magagamit mo sa pag-practice kasi naka-isolate na yung mga parts. So i-mute mo lang yung iba o kaya yung instrument mo, tapos sasabay ka. Tsaka nandyan na, naririnig mo na yung individual bass, yung drums, lalo na yung vocals nandoon na. So mabilis na lang aralin mo. Kung may piano man sa guitar, nandoon na rin. So nakalimutan ko. Ito pala yung sa ngayon, yung worship song band ay ginagamit natin generally, although pwede naman tayo mag multi-channel. Ito lang muna yung left and right kasi madali itong setup at hindi ganoon ka-komplikado. Yung mga routing niya ng mga cables hindi naman ganoon ka-komplikado. Left and right lang eh. So bali dito sa left channel ay nandito dito yung vocal at saka band IAM. So naka in-ear monitor yung mga musicians natin. Yung sound na nanggagaling sa multitrack papunta dito, ito yung nandoon ang vocal guide. Mayroon ding konting instrument kung lalagyan mo. Tapos dito lumalabas sa right channel yung mga instrument signal. So ito yung naririnig ng church, ito yung naririnig ng band. Yung band din nakakarinig naman ito. So it's just a matter of acclimation sa multitracks aided worship, yung multitracks assisted worship. Masasanay din sa katagalan. Nakikita ko yung yung cycle. So in short, multitracks are like having a full studio recording of a worship song at your fingertips, giving flexibility to a small or large worship team to lead with excellence. So kumbaga kompleto na yung banda mo pag mayroon kang multitracks, yan ang ibig sabihin. Okay, gaya sinabi ko, ito yung Wings of Proskuneo. Ito yung branding ng mga tracks na ginagawa na namin. Every time gagawa kami ng tracks, ito yung brand. So ito naman yung multitracks player under the category of freeware. So free to use, walang at no cost at all. Saka open siya, open format. So kahit anong brand doon ng mga tracks. Kaya kung mabisita kayo doon sa nila sa website, mayroong iba-ibang mga multitracks supplier doon, distributor. Pwedeng ipasok mo sa worship song band. Ganon ang idea ng freeware. So ito yung inspirasyon ng word Wings of Proskuneo. Bakit siya naging Wings? Pasalamat tayo kay Migs Ranyesis sa guitar workshop nila February 21 year 2022, Malayang Pilipino Worship. Nakita ko ito naghahanap ako ng
paano ko ba i-explain yung inspiration behind. Ito yung nakita kong mas mabilis na pag-i-explain bakit Wings. Okay, so pakinggan natin siya. Tanungin ko kayo, gusto nyo ba talagang gumaling yung band nyo? Yes. Tanungin ko ulit kayo, gusto nyo ba talaga? Okay, so ito na yung nag-iisang secret ng band na notice ko and na-notice din ng ibang tao na ng mga nakakasama ko. Sino nakakita ng ibon? Kala ko hindi pa kayo nakakita ng ibon. So isipin nyo yung band ibon. Yung dalawang pakpak. Di ba yung dalawang pakpak yung nagpapalipad ng band? Isipin mo yung dalawang pakpak, yun yung drummer, tsaka yun yung bass player. So gusto nyo gumaling yung band nyo, dapat mag-train mabuti yung drummer tsaka bass player. Bakit? Demonstrate lang. Kunin ko lang yung guitar ko. So, coming from a guitar player, i-list down ko sa inyo yung importance ng mga instruments according to hierarchy. Drummer, bass player, nandun sila dalawa. Next, keyboard player. Actually, halos hindi na kailangan ng guitar player, sa totoo lang. So, baka sabihin nyo bias, pero kasi guitar player ako. Pero honestly, halos hindi kailangan ng guitar player. Halos. So, hindi ibig sabihin na kailangan umuwi na tayo mga guitar player. Pero, tayo natin. Si Kuya Melvin tsaka si Nico, matagal na kasi sila magkasama. So, kabit na kabit sila. And, I believe nagpa-practice sila ng mabuti. So, tutug kami ng chorus ng Salamat Salamat. Okay ba? Karga na nila kami. Karga na nila kami. Kami, wala na kaming kailangan gawin. Uuna yung sound. So ako, try natin may keyboards. So, yung sinasabi ni Abraham na atmosphere. Ayan, ito yung atmosphere. May atmosphere na. Pero, karga na kayo ng drummer tsaka ng bass player. So ako, bilang guitar player, ano pang gagawin ko, di ba? So pwede ako magsingit-singit na lang. So pwede ako mag-interact sa ginagawa nila. Minimal na minimal ah. Kita nyo? Karga-karga nila kami. Pwede ganyan. So since sa band namin, dalawa yung guitar player. Okay, so 'di ba anong keyword na sinasabi ni Migs Ranyesis? Karga-karga na kayo. Karga-karga na kami. So ganoon ang idea ng Wings. Yung Wings na yan ang stem ng drum at saka stem ng bass doon sa worship song band. Talagang pag i-play mo yon doon sa worship song band natin, ang presets doon ay Cipra mix. Pag i-click mo yung Cipra mix, yun ang Wings ang noon ang instrument. Bass at saka drums lang ang lalabas doon. So ayun, nandoon yun. Pag halimbawa doon sa portion ng kanta ay mayroong instrumental. So yun ang tinatawag na interlude mix. So itong dalawang to nag-aano to sila. Halimbawa, nagagamit ka ng Cipra mix, tapos mayroong kang keyboard o kaya guitar. Pagdating sa portion ng instrumental, pwede mong i-switch yung presets mo from Cipra mix to interlude mix para lumabas yung instrumental doon. Halimbawa, electric guitar or piano na nagsusolo doon. Pagkatapos na ng instrumental portion na yon ng kanta, pwede mo nang ibalik doon sa Cipra mix. So, yan. Napaka-powerful po. Pero kung i-imagine niyo yung sinasabi ko sa inyo na pag mayroon ka ng bass at saka drums, halos kumpleto na yung ano mo. Ang ganda, ang galing mo ng pag na lang, magpipiling ka lang. So ang tawag ko doon ay mga filler instruments. So na lang, plus in-ear monitor kasi para sa vocal tracks na susundan ng mga musician at saka yung mga vocalist, worship leaders. Halos okay na, maganda na. Excellent ang tawag niyan. So ito ang interpretation ng Wings approach ko ninyo. So ito ay compound expression
with symbolism and scripture. So yan, proskuneo means to bow down, to worship, to kiss towards, so or to prostrate. Yun ang yung ginagawa ng mga Muslim brothers natin, yun ang proskuneo. Talagang yumuyuko, sangko pa yung agtang nila doon sa ground. So tawag intimate reverence, kaya dyan, yan ang proskuneo. Pag may wings, yan yun. So napaka tawag niyan, ironical, kasi nakayuko ka lang at may wings ka pa. But in spiritual sense, parang lumilipad yung mo, yung posture mo ay nakayuko pero may wings ka. Spiritually parang lumilipad ka, ganun ang doon. So wings is the motion of worship, yan. So kumbaga sila ang nag ng movement at saka lip at saka musical direction. So yung wings ng ibon ay nagpo-provide ng stability. Ganon din ang mga bass at saka drummer natin. They symbolizes rhythm and pulse. So yung BPM, beat per minute, yun ang ultimate guide ng bass guitarist at saka drummer natin at saka sa lahat na rin. So the drummer provides the heartbeat, the bassist provide the body and balance, connecting rhythm to harmony. So together, the drum and basses form the two wings of worship. Yun. Kaya yun ang wings of proskuneo, para to rise in unison and strength. Hindi ka na magpo-problema kung unison ba sila or nagkakaisa ba yung drummer natin at bass, kasi nandyan na talaga yan. Perfect na yan, kumbaga. The pillar instrument, yan na. Ito na yung mga pillar instrument, keyboard, guitar, pads. Yun. Sila yung they ride upon the rhythm, riding the wind. So pillar or riding, so mayroon ng movement, mayroon ng lip. So yung gagawin ng mga keyboard, guitar ay mag-ano na lang sila, magra-ride na lang sila sa flow ng music. Okay, so I'm talking about multi-tracks for worship context. Ganon din naman siguro sa live musicians, you just ride on Tapos yung bird, okay. Bird was actually represented as the Holy Spirit doon sa baptism of Jesus Christ. So pag nandyan na yung bird, yan ang tinatawag unified worship team. So para talaga kayong ibon na lumilipad, symbol of unity in motion. Every member plays a part but none can fly alone. The power of flight comes from when the wings, body and head move together in perfect timing and direction. So yun, kasi karga-karga na kayo, nakasakay na kayo doon sa wings ng bird. Yan. So na kayo, isang unified worship team. So ang worship leader naman, siya ang head at saka direction. So importante ng praise and worship leader is personally, in my opinion, yung tinatawag na exhortation. Yung sasabihin mo before magsimula ang kanta, at saka habang nasa kalagitnaan ng kanta may mga interjection ka na exhortation, saka doon sa dulo ng kanta din para sa final exhortation. So you're actually interpreting the Spirit's wind and guiding the movement of worship, kung saan mo yung team ng kanta nyo o kaya yung overall general team ng church nyo ngayon, nagluluksa ba kayo o kaya masaya ba kayo, nag-celebrate, ganun ang mga interpretation at saka team ng mga exhortation nyo. Just as the head determines where the bird flies, and the worship leader and the guidance of the Holy Spirit directs the team towards true proskuneo. Yan ang true worship, worship that is orderly, spirit-led and Christ-centered. So anong spiritual application nito? When all parts move as one, the rhythm, the harmony, yan ang keyboard sa guitar kasi nagpipil in lang sila sa stabilizers. Tapos yung melody, yan ang mga vocals sa worship leader, nag-i-inspire sila